Dalawang guhit. Dalawang malinaw na pink na guhit ang tumitig pabalik kay Amara, Araki Monteverde, mula sa maliit na bintana ng plastik na bagay na hawak niya. Para itong dalawang mata na humuhusga sa kanya, naghahatid ng isang hatol na hindi niya kayang takasan. Isang malamig na takot ang biglang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib, mahigpit, at halos hindi siya makahinga. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil sa ginaunang naka-aircon na banyo sa kanyang malawak na penthouse, kundi dahil sa lagim na dala ng dalawang guhit na iyon. Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo, dumaan sa gilid ng kanyang mata, at pumatak sa malamig na marmol na sahig. Paano? Paanong nangyari ito? At habang ang tanong na iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka, isang alaala, isang panaginip ang biglang bumalik sa kanya ng buong linaw. Isang panaginip na napakatotoo, napakainit, napakalayo sa nagielong katotohanang hawak niya ngayon. Sa panaginip, nasa isang coffee shop siya. Hindi isa sa mga sosyal at abalang kapihan sa Makati kung saan siya madalas makipag-meeting. Ito ay maliit, tahimik at amoy bagong giling na kape at cinnamon. Nakaupo sa tapat niya si Elan Sandoval. Ngunit hindi ito ang Sandoval na kilala niya sa totoong buhay, ang doktor ng kanilang pamilya na laging seryoso, tuwid ang tayo, at may mga matang tila kayang basahin hindi lang ang medical chart mo, kundi pati na rin ang lahat ng kahinaan mo. Ang Sandoval sa kanyang panaginip ay nakangiti. Isang ngiting banayad na umabot hanggang sa mga mata nito, nagpabura sa lahat ng bakas ng pagiging istrikto at malamig. Inabot nito ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang palad nito ay mainit at magaspang, isang kaibahan sa inaakala niyang malambot na kamay ng isang doktor. Okay ka lang ba, Ara? Tanong nito sa panaginip, ang boses ay malalim at banayad, parang musikang nagpapakalma sa nagwawala niyang sistema. Hindi siya nakasagot. Napatitig lang siya sa paraan ng paghaplos ng hinlalaki nito sa likod ng kanyang palad. Isang simpleng kilos, pero nagpadala iyon ng kuryente sa buo niyang katawan. Sa buong buhay niya bilang si Amara Monteverde, ang tagapagmana at ngayon ay ng Monteverde Group of Companies, sana siyang hawakan ang mga kamay para sa business deals, para sa formal na pagbati, para sa mga litrato. Pero ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ang isang hawak ay para sa kanya lamang. Hindi para sa kundi para kay Ara. Huwag kang masyadong mag-isip, bulong pa nito sa panaginip, lumapit ng kaunti. Nandito lang ako. At pagkatapos, dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa kanya. Nakapikit siya, hinihintay ang isang halik na alam niyang matagal na niyang inaasam sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang malakas na pagkabog sa kanyang dibdib ang gumising sa kanya, pabalik sa realidad. Napahawak siya sa malamig na lababo, napayuko, at biglang naramdaman ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo sa inidoro at doon inilabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Humahagulgol siya habang nakaluhod sa sahig, nanginginig, pawisan. Ito ang pangatlong umaga na nangyari ito. Ang pagkahilo, ang pagsusuka, ang kakaibang pagkasensitibo sa mga amoy. Noong una, inisip niyang dahil lang ito sa stress. Sino ba namang hindi masistress? Sa edad na 28, ipinasa sa kanya ang pamumuno sa isang dambuhalang kumpanya matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Araw-araw, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa isang board of directors na puno ng mga lalaking mas matanda sa kanya, mga buitreng nag-aabang sa bawat pagkakamali niya, lalo na ang kanyang Tio Ricardo. Pero ang panaginip na iyon ang nagbago ng lahat. Napakatotoo niyon. At nang magising siya na may kakaibang pakiramdam, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya. Isang ideyang napaka-imposible pero kasabay nito, ipinapaliwanag ang lahat. Kaya siya napabili ng pregnancy test kit kaninang madaling araw, sa isang 24-hour na botika, nakasuot ng hoodie at salamin para walang makakilala sa kanya. At ngayon, hawak niya ang resulta. 2 guhit. Positibo. Hindi pwede, bulong niya sa kanyang sarili. Napatingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may magulong buhok, namumutlang mukha, at mga matang puno ng takot. Ito ba ang sisi ng Monteverde Group? Ang babaeng nasa pabalat ng isang business magazine noong nakaraang buwan? Paano niya ipapaliwanag ito? Isang Monteverde, buntis at walang asawa?
Masisira ang pangalan ng kanyang ama. Ang legasyang pinaghirapan nitong itayo ay dudungisan ng isang iskandalo. Ito na ang pinakahihintay na bala ng kanyang tiyo Ricardo para tuluyan siyang patalsikin. Tapos na siya. Ngunit sa gitna ng unos ng takot at kahihiyan, isang maliit na tinig ang bumulong sa isang sulok ng kanyang puso. Isang pamilya. Isang sanggol. Isang bagay na sa kanya lang, hindi sa kumpanya. Isang pag-asang magkakaroon ng tunay na nagmamahal sa kanya. Kaagad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Kalokohan. Ang mahalaga ngayon ay ang problema. Ang napakalaking problema na dala ng dalawang pink na guhit. Pero paano? Wala siyang nobyo. Wala siyang kahit sinong nakasama. Maliban na lang kung... Muli, ang mukha ni Elan Sandoval mula sa panaginip ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang init ng kamay nito. Ang lalim ng boses nito. Ang pangako sa mga mata nito. Posible ba? Posible bang sa sobrang tindi ng panaginip sa sobrang tindi ng pagnanasa niya, para sa isang lalaking halos hindi siya kinakausap ay nagbunga ito? Nababaliw na ba siya? Isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong kasing gulo at kasing imposible ng sitwasyon niya. Kailangan niya ng kasagutan. At isa lang ang taong makapagbibigay niyon. Ang taong nagsimula ng lahat ng ito. Hindi na siya nag-abala pang maligo. Nagsuot lang siya ng isang maluwag na damit at pants, kinuha ang susi ng kanyang kotse, at nagmamadaling lumabas ng kanyang unit, hindi pinapansin ang pagbati ng guard sa lobby. Nagmaneho siya na parang hinahabol ng 10 demonyo. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay parang ugong lang sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang pangalan ng ospital na pag-aari ng pamilya nito, Sandoval Medical Center. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay lalong nagpasama sa kanyang pakiramdam. Nagmamadali siyang naglakad sa mga pasilyo, umiiwas sa tingin ng mga nurse at ibang pasyente. Nakita niya ang direktoryo ng mga doktor. Doon, nakaukit sa isang gintong plaka ang pangalan nito. Elan Vario Sandoval, Family Medicine. Natagpuan niya ang pinto ng klinika nito. Room 304. Huminto siya sa harap nito, ang puso niya ay kumakarera. Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Hi Dosi, nanaginip ako tungkol sa'yo at ngayon buntis ako. Para siyang tanga. Pero wala na siyang panahon para mag-atubili. Bago pa siya magbago ng isip, huminga siya ng malalim, pinihit ang seradura, at pumasok sa loob. Nandoon si Elan Sandoval, nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa pagsusulat sa isang patient chart. Nag-angat ito ng tingin at baka sa mukha nito ang bahagyang pagkagulat nang makita siya. Ang mga mata nitong laging kalmado ay bahagyang nanlaki. Ilas Monteverde. Anong ginagawa mo rito? Wala ka sa schedule ko ngayon, sabi nito, ang boses ay kasing propesyonal at kasing lamig gaya ng dati. Walang bakas ng ngiti, walang bakas ng init mula sa kanyang panaginip. Nanuyo ang lalamunan ni Ara. Ang lahat ng tapang niya ay biglang naglaho. Nakatayo siya roon, sa harap ng lalaking sanhi ng kanyang pinakamalaking krisis, at pakiramdam niya ay isa siyang batang nawawala. Pinilit niyang magsalita. Ang mga salita ay tila hirap na lumabas mula sa kanyang bibig. Dosi. Nagsimula siya, nanginginig ang boses. Palagay ko ni. Huminga siya ng malalim, tinitipon ang lahat ng natitira niyang lakas. Tumingin siya diretso sa naguguluhang mga mata ni Ife Sandoval. Buntis ako. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid, na binasag lang ng mahinang ugong ng aircon. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng doktor, ang pagbubukas ng bibig nito para magtanong. Inunahan na niya ito. At ikaw, sabi niya sa nanginginig na bulong, habang ang mga luha ng takot at kahihiyan ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ikaw ang ama. Nanatiling nakatitig si Elan Sandoval sa babaeng nasa harap niya. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging gumagana lang sa utak niya ay ang paulit-ulit na pag-aninag sa huling mga salitang binitiwan nito. At ikaw ang ama. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa tahimik na hangin ng kanyang klinika, tila may sariling bigat at buhay. Isang akusasyong napakabigat at, sa kanyang pananaw, napaka-imposible. Ang unang reaksyon ni Elan ay hindi galit o pagkabigla. Ito ay isang malamig at klinikal na pagtatasa.
Tinitigan niya si Amara Monteverde, ang magulo nitong buhok na tila hindi nasuklay, ang pamumutla ng balat nito na kulang sa tulog, at ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Halatang hindi ito nagbibiro. Sa isip ni Elan, mabilis na tumakbo ang isang listahan ng mga posibleng diagnosis. Psychotic break, delusional disorder, o isang desperadong paraan para makuha ang kanyang atensyon. Ang huli ay mabilis niyang iwinaksi. Hindi ganoon si Amara Monteverde. Sa mga nagdaang buwan mula nang kunin niya ang responsibilidad bilang doktor ng pamilya nila, nakita niya itong isang babaeng seryoso, nakatuon sa trabaho, at kahit paano'y may pagka-inosente sa kabila ng mataas na posisyon. Pakiupo, Diles Monteverde, sabi niya sa wakas, ang boses ay kalmado at kontrolado, isang maskara para sa kumukulong pagkainis at pagkalito sa loob niya. Itinuro niya ang upuan para sa pasyente sa harap ng kanyang mesa. Sumunod naman si Ara, umupo na parang isang robot na naubusan ng baterya. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya, ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan na parang nagdarasal. Muling umupo si Elan sa kanyang silya, pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Kailangan niyang tratuhin ito na parang isang normal na konsultasyon. Sige, sabihin mo sa akin, nagsimula siya. Ano ang mga sintomas na nararamdaman mo? Nahihilo ako tuwing umaga, bulong ni Ara, ang boses ay basag. 3 araw na. At nagsusuka. Tapos itong pregnancy test fee. Itinaas nito ang hawak na plastic stick na tila isang ebidensya sa isang krimen. Tiningnan ni Elan ang test kit. 2 guhit nga. Pero alam niya bilang isang doktor na ang mga home test kit ay hindi laging 100% tama. Okay, sabi niya, kinuha ang kanyang ballpen at isang blankong medical form ito ang kanyang teritoryo. Ang siyensya. Ang lohika. Dito, siya ang may kontrol. Para ma-verify natin ito, kailangan nating pag-usapan ang pinagmulan nito. Kailan nangyari ang insidente? Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Nakita niyang namula ang mga tainga ni Ara. Lalo itong napayuko. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito, Doth. Kasi wala namang nangyari. Ibig kong sabihin wala sa totoong buhay. Kumunot ang noo ni Elan. Anong ibig mong sabihin? Sa panaginip ko lang, halos pabulong na sabi ni Ara. Nanaginip ako tungkol sa iyo. Napakatotoo ng panaginip, Doth. Pagkatapos paggising ko, doon na nagsimula ang lahat. Isang sandali ng katahimikan. Sa puntong iyon, ang lahat ng inis ni Elan ay biglang napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, awa. Hindi ito isang kaso ng mali siya. Ito ay isang kaso ng isang isipang sobrang pagod at stressed na bumigay na. Isang isipang desperadong kumakapit sa isang bagay na hindi makatotohanan para lang maintindihan ang nangyayari sa katawan nito. Tumayo siya. Ms. Monteverde, para makasiguro tayo, kailangan kitang kuhanan ng blood sample. Ang serum test ang pinaka-accurate na paraan para malaman kung mayroon niyang ang hormone ng pagbubuntis sa iyong sistema. Okay lang ba sa'yo? Tumango lang si Ara, tila ipinaubaya na ang kanyang kapalaran. Dinala niya si Ara sa maliit na examination area sa loob ng kanyang klinika. Propesyonal ang bawat kilos niya, ang paghahanda ng hiringgilya, ang pagtatali ng tourniquet sa braso nito, ang paghahanap ng ugat. Napansin niyang napakapayat ng braso nito. Nang mahawakan niya ang balat nito, naramdaman niyang malamig ito sa kabila ng init ng panahon. Habang hinihintay niya ang resulta mula sa laboratorio ng ospital, na pinarush niya, bumalik siya sa kanyang mesa. Si Ara naman ay nanatiling nakaupo sa examination bed, nakatingin lang sa sahig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Napatingin si Elan sa bintana ng kanyang klinika. Mula sa 3 palapag, tanaw niya ang hardin sa ibaba. May nakita siyang isang mag-asawa na naglalakad. Ang lalaki ay nakangiti habang nakahawak sa malaking tiyan ng kanyang asawa. Isang pamilyar na eksena, ngunit para kay Elan, para itong isang sundang na biglang itinarak sa kanyang dibdib. Isang anino ng alaala ang dumaan sa kanyang isipan, mabilis at malabo. Si Cassandra. Ang matamis nitong ngiti habang pinapakita sa kanya ang isang magazine na mailarawan ng isang nursery. Ganito ang gusto ko, Elan, sabi nito noon, ang mga mata ay nagniningning. Simple lang. Puno ng liwanag.
Para sa magiging baby natin. Napapikit si Elan ng mariin. Itigil mo iyan, Sandoval. Tinuruan niya ang sarili na isara ang pinto sa mga alaalang iyon. Ang sakit ay laging nariyan, isang piraso ng yelo sa kanyang puso na hindi natutunaw. Iyon ang dahilan kung bakit niya piniling maging ganito, malamig, malayo, propesyonal. Ang emosyon ay isang sakit na walang lunas. Ito ay nagdudulot ng gulo, ng sakit, ng pagkawala. Ang tunog ng kanyang telepono ang bumalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang laboratorio. Yes, sagot niya. Pinakinggan niya ang sinabi ng medtech sa kabilang linya. Okay. Understood. Send me the official results. Ibinaba niya ang telepono. Gaya ng inaasahan niya. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Ara. Dahan-dahan siyang lumapit dito, hawak ang isang blankong papel. Ara, sabi niya, ginamit ang pangalan nito sa unang pagkakataon sa isang hindi gaanong formal na paraan. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at pag-asa. Umupo siya sa isang silya sa tapat nito. Negatibo ang resulta ng blood test. Hindi ka buntis. Nakita niya ang dumaang emosyon sa mukha nito. Una, isang malinaw na ginhawa na tila nabunutan ito ng isang napakabigat na tinik. Ngunit kasunod niyon ay isang mas matinding alon ng kahihiyan. Ang pamumula ng mukha nito ay umabot hanggang sa liig. Muli itong napayuko at nagsimulang manginig ang mga balikat nito. Umiiyak ito ng tahimik. Pasensya na, Dosi, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Nakakahiya. Aakala ko nababaliw na yata ako. Naramdaman muli ni Elan ang kakaibang awa. Hindi ka nababaliw, Ara, sabi niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Ang nararanasan mo ay isang kondisyon na tinatawag na pseudocyesis o phantom pregnancy. Nangyayari ito kapag ang isang babae ay nasa ilalim ng matinding stress o may matinding pagnanais o takot na mabuntis. Ang isip ay napakalakas. Kaya nitong utusan ang katawan na maglabas ng mga sintomas na parang totoo. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag sa isang kalmadong tono, ang pagkahilo, pagsusuka lahat yan ay epekto ng stress at anxiety. Ang test kit na ginamit mo ay maaaring nagbigay ng false positive, o baka namali mo lang ng basa dahil sa pag-aalala. Ang katawan mo ay sumisigaw ng tulong, Ara. Kailangan mong magpahinga. Hindi ito umimik. Patuloy lang ito sa pag-iyak. Naghintay lang si Elan, binibigyan ito ng espasyo. Pagkaraan ng ilang minuto, tumahan ito at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Salamat, Dosi, sabi nito, ang boses ay paos. At sorry sa abala. Aalis na ako. Mabilis itong tumayo at naglakad papunta sa pinto, halatang gusto ng takasan ang sitwasyon. Pakiramdam ni Elan ay may dapat pa siyang sabihin, isang bagay na magpapagaan ng loob nito, pero hindi niya alam kung ano. Hindi siya sanay sa ganito. Nang buksan ni Ara ang pinto, pareho silang natigilan. Nakatayo sa labas si Don Ricardo Monteverde, ang tiyuhin ni Ara. Matatalim ang mga mata nito, bumababa taas ang tingin mula sa namumugto, at magulong itsura ni Ara papunta sa seryosong mukha ni Elan. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Don Ricardo, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Ara, anong ginagawa mo rito? Tanong nito, ang boses ay tila nag-aalala pero maihalong panunuya. At kasama mo pa si E.A. Sandoval? Para kay Ara, ang pagbukas ng pinto sa sandaling iyon ay parang pagbukas sa pinto ng impyerno. Kung may isang tao sa mundo na ayaw niyang makakita sa kanya sa ganoong kalagayan, gusot ang damit, namumugto ang mga mata, at halatang kalalabas lang mula sa isang emosyonal na pagguho, iyon ay ang kanyang Tio Ricardo. Napatigas ang buong katawan ni Ara. Ang kahihiyang nararamdaman niya kanina sa harap ni E.C. Sandoval ay wala pa sa kalingkingan ng matinding kahihiyang bumalot sa kanya ngayon. Ang mga mata ng kanyang tiyuhin ay tila scanner, sinusuri ang bawat detalye ng kanyang kalunos-lunos na itsura, at ang ngisi nito sa labi ay nagsasabing nanalo na ito sa isang laban na hindi pa man nagsisimula. Ara, iha, anong problema? Muling tanong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala na lalong nagpasama sa pakiramdam ni Ara. Mukha kang pagod na pagod. May masama bang nangyari? Bago pa man makahanap si Ara ng mga salitang isasagot, isang kalmado at matatag na boses ang sumingit mula sa likuran niya.
Nagkaroon lang ng matinding migraine attack si Ines Monteverde, sabi ni Ify Sandoval. Lumabas ito mula sa klinika at tumayo sa tabi ni Ara. Ang presensya nito ay biglang naging parang isang pader na pansamantalang humarang sa kanya mula sa mapanuring tingin ng kanyang tiyo. Dinala siya rito ng kanyang driver. It's stress-induced. Very common para sa mga taong may mabigat na responsibilidad. Napatingin si Ara kay Ify Sandoval, gulat sa bilis ng pag-iisip nito. Ang pagsisinungaling nito ay napakakumbinsido, napakapropesyonal. Tinaas ni Ricardo ang isang kilay, tila hindi kumbinsido pero walang makitang butas sa sinabi ng doktor. Ganoon ba? Kawawang bata. Sinabi ko na kasi sa ama mo noon, hindi para sa isang babae ang ganitong kabigat na trabaho. Ang mga salita ay nakadirekta kay Elan, pero ang patama ay malinaw na para kay Ara. Salamat, doktor, sa pag-aalaga sa pamangkin ko. Trabaho ko yon, maikling tugon ni Elan, ang tono ay malamig at hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Binalingan nito si Ara. I will schedule you for regular follow-up check-ups, Jess Monteverde. Kailangan nating i-monitor ang stress levels mo. Ipapatawag na lang ng sekretary ko ang sekretary mo para ayusin ang schedule. Wala nang nagawa si Ara kundi tumango. Pakiramdam niya ay isa siyang manikang pinagpapasahan. Sa isang banda, nagpapasalamat siya kay Ify Sandoval sa pagsagip sa kanya. Sa kabilang banda, ang irregular check-ups na ito ay nangangahulugang mas marami pang pagkikitang puno ng alanganin at kahihiyan. Nang makaalis sila, hinatid siya ni Ricardo sa kanyang kotse. Mag-ingat ka, iha, sabi nito bago siya pumasok. Ang stress ay mapanganib. Baka kung ano ang magawa mo nang hindi mo namamalayan. Ang banta sa likod ng mga salitang iyon ay malinaw na narinig ni Ara. Lumipas ang ilang araw. Gaya ng inaasahan, ginamit ng kanyang tiyo Ricardo ang insidente sa ospital. Sa isang board meeting, habang ipinipresenta ni Ara ang quarterly report, bigla itong sumingit. Magaling ang mga numero, Amara, sabi ni Ricardo, nakatingin sa ibang mga miyembro ng board. Pero ang tanong, hanggang kailan? Ang pagpapatakbo ng Monteverde Group ay nangangailangan ng 100% focus at emosyonal na katatagan. Isang maliit na distraction lang, isang sandali ng kahinaan, at lahat ng pinaghirapan natin ay maaaring gumuho. Hindi nito binanggit ang ospital. Hindi kailangan. Ang mga salita nito ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa silid. Naramdaman ni Ara ang mga tingin ng ibang miyembro ng board, mga tingin na dati puno ng respeto, ngayon may bahid na ng pagdududa at pag-aalala. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang tindig, tinapos ang kanyang presentasyon ang may profesionalismo, pero sa loob-loob niya, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nang sumunod na linggo, dumating ang araw ng kanyang unang follow-up check-up. Nag-alinlangan siyang pumasok sa klinika ni Ify Sandoval. Ang alaala ng kanyang pag-iyak at ang nakakahiyang akusasyon ay sariwa pa rin. Pagpasok niya, iba ang kanyang naabutan. Imbes na maupo sa likod ng mesa nito, nakatayo si Ify Sandoval malapit sa isang maliit na coffee maker sa sulok ng opisina. Umupo ka, Jess Monteverde, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Gusto mo ba ng tsaa? Chamomile. Nakakatulong magpakalma. Natigilan si Ara. Hindi ito ang inaasahan niya. Umupo siya sa upuang laging nakalaan para sa mga pasyente. Maya-maya, inilapag ni Elan ang isang mainit na tasa ng tsaa sa mesang nasa tabi niya. Wala tayong gagawing medical test ngayon, sabi nito, umupo sa silyang katapat niya, hindi sa likod ng mesa na nagsisilbing harang sa pagitan nila. Gusto ko lang malaman. Kumusta ka na talaga? Ang simpleng tanong na iyon, na sinabi sa isang tonong walang bahid ng paghuhusga, ay biglang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Ara sa paligid niya sa loob ng isang linggo. Pagod na ako, Dosi, mahinang pag-amin niya, nakatingin sa umaasong tsaa. Pakiramdam ko, lahat sila nag-aabang na magkamali ako. Lalo na si Tio Ricardo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Inaasahan ni Ara ang isang klinikal na payo, tulad ng you need to delegate or manage your time wisely. Pero hindi iyon ang sinabi ni Elan. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa, sabi nito, ang boses ay banayad. Minsan, ang paghingi ng tulong ay hindi senyales ng kahinaan. Senyales ito ng lakas. Nag-angat ng tingin si Ara at sinalubong ang mga mata nito.
Sa unang pagkakataon, wala roon ang karaniwang lamig. May nakita siyang bakas ng pag-unawa, isang kislap ng malasakit. Ito na naman. Ang A.C. Sandoval mula sa kanyang panaginip. Isang di inaasahang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kiliti sa kanyang tiyan na hindi dulot ng kaba o takot. Ito ay kilig. Isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Para siyang isang teenager na napansin ng kanyang ultimate crush. Nakakahiya, pero kasabay nito, nakakabuhay ng loob. Ngumiti siya ng bahagya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Salamat, Dossie. Umuwi si Ara sa kanyang opisina na may gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila nabawasan. Ang pag-uusap nila ni E.F. Sandoval, kahit maikli lang, ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Baka naman kaya niya itong lampasan. Baka naman may kakampi siya. Habang abala siya sa pagrepaso ng isang kontrata, ang isip niya ay lumilipad pabalik sa klinika, sa mga mata ni Elan, sa init ng tasa ng saang ibinigay nito. Isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Isang tunog mula sa kanyang laptop ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang email notification. Ang subject line, para malaman mo lang. Dahil sa magandang pakiramdam, binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Walang text sa katawan ng email. Isang litrato lang ang laman nito, isang attachment na otomatikong lumabas sa kanyang screen. Napatigil sa paghinga si Ara. Ang nasa litrato ay isang mas batang bersyon ni Eve Elan Sandoval. Nakangiti ito ng malapad, isang ngiting puno ng purong kaligayahan na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga mata nito ay nagniningning, hindi sa pag-unawa, kundi sa pag-ibig. Nakaakbay ito sa isang babae, isang napakagandang babae na may mahabang buhok at mga matang kasing liwanag ng sa kanya. Magkayakap sila, ang mga mukha ay magkalapit, tila iisa ang mundo nilang ginagalawan. Sa likuran nila ay isang magandang tanawin ng paglubog ng araw sa dalampasigan. Ang init na naramdaman ni Ara kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagielong lamig. Ang maliit na pag-asang sumibol sa kanyang puso ay biglang nalanta at namatay. Tiningnan niya ang email address ng nagpadala, isang kaibigan@fakemail.com. Isang anonymous na account. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling pangungusap na tila sinadyang iwanan doon para durugin ang anumang natitira niyang pag-asa. Huwag kang umasa. May nagmamay-ari na ng puso niya. Nakasandal si Elan sa kanyang swivel chair, ang mga mata ay nakapikit ngunit ang isip ay gising na gising. Ang amoy ng chamomile tea ay tila naiwan pa rin sa hangin ng kanyang klinika, isang multo ng pag-uusap nila ni Ara Monteverde kanina. Isang pag-uusap na hindi niya dapat sinimulan. Pinagalitan niya ang sarili. Ano na pumasok sa isip mo, Sandoval? Ang pag-alok ng tsaa, ang pag-upo sa tapat niya na parang isang kaibigan, ang pagbibigay ng payo na hindi naman kasama sa medical prescription, lahat iyon ay labag sa mga alituntuning binuo niya para sa kanyang sarili. Ang mga pader na itinatag niya sa paligid ng kanyang puso ay dapat mataas at hindi kayang akyatin. Ngunit kanina, sa isang iglap, siya mismo ang nagbukas ng maliit na pinto. Ginawa niya iyon dahil sa awa, sabi niya sa sarili. Nakita niya ang isang babaeng nalulunod sa responsibilidad at kalungkutan. Pero kung magpapakatotoo siya, may iba pa. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Ara, isang halo ng kahinaan at determinasyon, na umantig sa isang parte niyang matagal nang natutulog. Nang umiti ito kanina, isang tunay na ngiti, naramdaman ni Elan ang isang pitik sa kanyang dibdib. Isang dayuhang pakiramdam na kapwa niya kinatakutan at, sa isang nakakabaliw na paraan, hinahanap-hanap. Hindi niya namalayang nagmamaneho na pala siya palayo sa ospital, hindi pa uwi, kundi sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan tuwing mailiwanag pa ang araw. Huminto ang kanyang kotse sa harap ng isang pamilyar na tarangkahan ng isang tahimik na sementeryo. Dala ang isang baukwet ng puting rosas, nilakad niya ang mga pamilyar na landas hanggang sa marating niya ang isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Cassandra Reyes. Minamahal na anak at kabiyak. Umupo siya sa damuhan sa tabi nito, hindi alintana kung madudumihan ang kanyang mamahaling slacks. Dahan-dahan niyang inalis ang mga tuyong dahon na nalaglag sa ibabaw ng lapida. Pinunasan niya ng panyo ang pangalan nito, bawat letra ay tila mailatay na iniiwan sa kanyang palad. Pasensya na, Cass, bulong niya sa hangin. Naguguluhan ako.
Ipinatong niya ang mga sariwang rosas sa paanan ng lapida. Ang mga puting talulot nito ay isang matinding paalala sa kapusyan ng wedding gown na hindi na naisuot ni Cassandra. May nakilala akong babae, pagpapatuloy niya, para siyang baliw na nakikipag-usap sa bato. Hindi siya katulad mo. Magulo siya, Cass. Laging mukhang problemado. Masyadong seryoso pero kung titingnan mo ng maigi, para siyang batang naliligaw. At hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang protektahan. Napayo ko si Elan. Nararamdaman kong pinagtataksilan kita sa tuwing iniisip ko siya. Paano ako magkakaroon ng karapatang sumaya kung ikaw ay kinuha sa akin? Ang sakit, na karaniwan niyang itinatago sa ilalim ng kanyang malamig na panlabas, ay muling kumirot. Tumagal siya roon hanggang sa magsimulang magkulay kahel ang kalangitan. Ang pagdalaw sa puntod ni Cassandra ay hindi na kasing dalas ng dati, pero ang ritual ay pareho pa rin, isang paghingi ng tawad sa hindi niya pagliligtas dito, at isang paghingi ng tawad sa patuloy niyang paghinga. Pag-uwi niya sa bahay ng kanyang mga magulang, kung saan siya pansamantalang tumutuloy, naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Si E.A. Elara Sandoval, isang retiradong pediatrician, ay may mga matang nakakabasa ng kaluluwa. Saan ka galing, anak? Tanong nito, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Diyan lang, ma, sagot ni Elan umiiwas. Kay Cassandra, sabi ng kanyang ina. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Huminto ito sa ginagawa at humarap sa kanya. Elan, 5 taon na ang nakalipas. Alam ko, ma, matigas na sagot ni Elan. Pero ang puso mo, parang kahapon lang nangyari ang lahat, malumanay na sabi ni Elara. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Anak, it's time to let go. Hindi habang buhay, pwede kang magtago sa likod ng iyong stethoscope. Hindi mo magagamot ang sarili mong sugat sa paggamot sa iba. Hindi ako nagtatago, mainaalala ko lang siya. May pagkakaiba ang pag-alala sa hindi pag-usad, giit ng kanyang ina. Mahal namin si Cassandra. Pero mas mahal ka namin, Elan. At nasasaktan kaming makita kang ganito. Isang buhay na anino. Walang naisagot si Elan. Tumalikod na lang siya at pumasok sa kanyang silid. Tama ang kanyang ina. Isang anino. Iyon ang pinili niyang maging. Dahil mas ligtas sa anino. Walang masasaktan. Walang makakapanakit. Naupo siya sa kanyang study table at napatingin sa isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng isang salansan ng mga medical journal. Kinuha niya ito. Litrato ito ni E.J. Alfonso, ang kanyang mentor sa medisina, na nakaakbay sa isang lalaking nasa katanghalian ang edad, may mabait na mukha at nakangiti. Si Don Miguel Monteverde, ang yumaong ama ni Ara. Biglang bumalik sa isip ni Elan ang isang malinaw na alaala. Isang linggo bago ang aksidente. Nasa isang conference sila sa Cebu. Ipinakilala siya ni E.J. Alfonso kay Don Miguel. Elan, ito si Miguel Monteverde, isa sa mga pinakamatagal kong kaibigan at pasyente, sabi ni E.E. Alfonso. Miguel, ito naman si E.J. Elan Sandoval, ang pinakamagaling na batang doktor na kilala ko. Siya na ang papalit sa akin balang araw. Isang karangalan, Don Miguel, sabi ng mas bata at mas optimistiko pang si Elan, nakikipagkamay sa matanda. Ngumiti si Don Miguel, isang ngiting namana ni Ara. Ang karangalan ay nasa akin, Hijo. E.E. Alfonso, kung ganyan kagaling ang alaga mo, baka sa kanya ko na ipagkatiwala ang kalusugan ng pamilya ko kapag nagretiro ka na. Isang malaking karangalan po iyon, sagot ni Elan, ang puso ay puno ng pagmamalaki. Isang malaking karangalan. Napangiti si Elan ng mapait. Isang linggo matapos ang pag-uusap na iyon, gumuho ang mundo niya. Namatay si Cassandra sa pagguho ng isa sa mga itinatayong gusali ng Monteverde Group. At ang pangakong binitiwan niya sa isang maginoong hindi niya alam ay konektado sa kanyang trahedya ay naging isang sumpa. Tinanggap niya ang alok na maging doktor ng mga Monteverde, hindi para maningil, kundi dahil sa isang komplikadong halo ng obligasyon sa kanyang yumaong mentor at isang masokistang pagnanais na mapalapit sa apoy na sumunog sa kanyang buhay. Ibinaba niya ang litrato at binuksan ang kanyang laptop. Bumalik siya sa trabaho, sa lohika, sa siyensya. Binuksan niya ang medical file ni Amara Monteverde. Tiningnan niya ang mga resulta ng huling executive check-up nito bago pa man mamatay si Don Miguel. Normal ang lahat.
Ngunit nang tingnan niya ang mga vital signs na kinuha niya sa mga nagdaang linggo, ang bahagyang pagtaas ng blood pressure, ang paminsan-minsang heart palpitations, nakita niya ang isang pattern. Ang katawan ni Ara ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang stress ay hindi na isang salita lamang sa kanyang chart, ito ay isang bomba na malapit ng sumabog. Isang proteksyon na pakiramdam ang muling bumalot sa kanya. Kailangan niyang tulungan ito. Hindi bilang si Elan na nagdadalamhati, kundi bilang si Ihe Sandoval na may sinumpaang tungkulin. Iyon lang. Iyon lang dapat. Isang katok sa pinto ng kanyang klinika ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Come in, sabi niya, inaayos ang kanyang isipan pabalik sa pagiging propesyonal. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae na hindi niya kilala. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na bumagay sa kanyang perpektong ayos. Ang bawat kilos nito ay kalkulado at puno ng kumpiyansa. Good afternoon, Doctor, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng bakal. Naglakad ito papalapit sa kanyang mesa at inilahad ang kamay. I'm Beatrice Ascona. Your new patient. Tumayo si Elan at tinanggap ang kamay nito. Sandoval. Please, have a seat. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ngumiti si Beatrice, isang ngiting mapang-akit. Umupo ito at itinuon ang buong atensyon sa kanya. Actually, Doc, I'm perfectly healthy. I'm here because I heard you're the best and I only want the best. See. Habang sinasabi iyon, ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanyang diploma na nakasabit sa pader, kundi diretso sa kanyang mga mata na may isang tinging mapanukso. Naramdaman ni Elan ang isang senyales ng panganib. Hindi ito isang normal na pasyente. Ilang araw nang binabagabag si Ara ng litratong natanggap niya sa email. Paulit-ulit niya itong tinitingnan sa kanyang cellphone kapag walang nakakakita. Ang masayang mukha ni Ife Sandoval at ng babaeng iyon, si Cassandra, ay parang isang multo na laging nakasunod sa kanya. Sino si Cassandra? Bakit may nagmamay-ari na ng puso niya? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang isipan, nagdudulot ng ingay at sakit. Pinilit niyang isantabi ang lahat ng iyon. Mali ang umasa. Mali ang mag-isip. Isang pasyente lang siya. At ang kabaitang ipinakita sa kanya ng doktor ay parte lang ng bedside manner nito. Iyon lang. Kailangan niyang paniwalaan iyon. Focus, Ara. Focus, bulong niya sa sarili habang nakaupo sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga blueprint at financial projections. Mayroon siyang mas malaking problema. Ang T. Laguna Heights Project, isang malaking residential development na personal niyang pinangangasiwaan, ay biglang nagkaroon ng malaking problema. Isang grupo ng mga environmentalist ang biglang nag-file ng injunction, sinasabing ang proyekto ay makakasira sa isang maliit at hindi pa gaanong kilalang watershed sa lugar. Ang timing ay sobrang perpekto para maging isang nagkataon lamang. Alam ni Ara kung sino ang nasa likod nito. Ang kanyang tiyo Ricardo. Ito ang proyektong magpapatunay sa kanyang kakayahan bilang CEO, at ito rin ang proyektong gustong-gusto ng kanyang tiyo na mabigo. Sa sumunod na board meeting, tila isang piyesta para sa mga buitre. Ito na nga ba ang sinasabi ko, halos pasigaw na sabi ni Ricardo, hinahampas ang palad sa makintab na mesa. Isang malinaw na kapabayaan. Hindi man lang na-exercise ang due diligence para alamin ang environmental impact. Milyon-milyong piso ang mawawala sa kumpanya dahil sa kapalpakan na ito. Nakatayo si Ara sa harap ng board, tinatanggap ang bawat salita na parang isang sampal. Sinubukan niyang magpaliwanag na dumaan sa lahat ng legal na proseso ang proyekto, pero walang gustong makinig. Ang mga miyembro ng board na dati sumusuporta sa kanya ay ngayon umiiwas ng tingin. Ang takot na malugi ay mas matimbang kaysa sa tiwala nila sa kanya. Binibigyan kita ng isang linggo, Amara, sabi ng chairman ng board, isang matandang kaibigan ng kanyang ama na ngayon ay tila na impluwensyahan na rin ni Ricardo. Isang linggo para ayusin ang gulong ito. Kung hindi, mapipilitan ang board na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Ang banta ay malinaw. Isang linggo. Kung hindi, mawawala sa kanya ang lahat. Umuwi si Ara sa kanyang penthouse na gulong-gulo ang isip. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamag-isang tao sa buong mundo. Inikot niya ang tingin sa malawak at tahimik na unit.
Lahat ng ito, ang karangyaan, ang posisyon, ay walang halaga kung wala siyang kasama para harapin ang mga problema. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Elan. Nag-aalangan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Anong sasabihin niya? Tatawag siya sa isang doktor para sa isang business problem? Nakakahiya. Ngunit ang alaala ng banayad na boses nito, ang sinseridad sa mga mata nito nang sabihing hindi niya kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Bago pa siya magbago ng isip, pinindot niya ang call button. Gabi na, halos 10:00 na. Malamang ay hindi na nito sasagutin. Ngunit sa pangalawang ring pa lang, sumagot ito. Hello. Ang boses ay medyo inaantok, pero boses pa rin niya iyon. Didolph? Si Ara to, Amara Monteverde, nautal niyang sabi. Sorry sa abala. Alam kong gabi na. Nakakaistorbo ba ako? Isang sandaling katahimikan. Hindi. Ayos lang. Bakit? May problema ba? Bumalik ba ang migraine mo? May bakas ng pag-aalala sa boses nito. Umiling si Ara kahit hindi siya nakikita. Hindi, Dolph. Okay lang ako. Ibig kong sabihin ang katawan ko. Ang isip ko, hindi. At doon, nagsimula siyang magkwento. Inilahad niya ang lahat, ang tungkol sa Laguna Heights Project, ang injunction, ang banta ng board, ang panggigipit ng kanyang Tio Ricardo. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon, pero ang mga salita ay tuloy-tuloy lang na lumalabas sa kanyang bibig, na parang isang dam na sa wakas ay bumigay. Sa kabilang linya, nakinig lang si Elan. Hindi ito sumasabad. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Ang simpleng pakikinig nito ay mas malaking tulong kaysa sa anumang payo. Nang matapos siyang magsalita, huminga siya ng malalim. Sorry. Hindi ko dapat sinasabi sa'yo to, problema ko to, hindi mo. Sinabi ko sa'yo, hindi mo kailangang dalhin mag-isa, mahinang sagot ni Elan. Ara, ang ginagawa ng tiyuhin mo ay isang classic corporate sabotage tactic. Ginamit niya ang isang lehitimong issue para palakihin at gawing sandata laban sa iyo. Pero ang bawat sandata may kahinaan. Anong kahinaan? Tanong ni Ara, ang pag-asa ay muling sumisilip sa kanyang puso. Ang mga environmentalist na iyan, totoo ang ipinaglalaban nila, paliwanag ni Elan, ang boses ay matalas at puno ng lohika. Pero malamang, ginamit lang sila ng tiyuhin mo. Imbes na kalabanin mo sila, kausapin mo. Alamin mo kung ano talaga ang gusto nila. Hindi pera. Malamang proteksyon para sa Waterst. Baka may paraan para makuha nila ang gusto nila nang hindi humihinto ang buong proyekto. Isang kompromiso. Natigilan si Ara. Simple lang ang ideya, pero hindi niya iyon naisip dahil nabubulagan na siya ng galit at pressure. Isang kompromiso. Mag-research ka tungkol sa green building technologies, patuloy ni Elan. Baka pwedeng i-redesign ang isang parte ng proyekto para maging eco-friendly. It might even be a good move. Gawin mong the first luxury green village in Laguna. Ang sandatang ginamit ng tiyuhin mo laban sa'yo, gamitin mo para iangat ang sarili mo. Isang liwanag ang biglang nabuksan sa isipan ni Ara. Tama si Elan. Napakatalino ng ideya nito. Bigla, ang problemang tila isang dambuhalang bundok ay naging isang burol na kaya niyang akyatin. Doc. Elan, salamat, sabi niya, ang pasasalamat ay bumabaha sa kanyang puso. Salamat talaga. Walang anuman, Ara. Matulog ka na. Kailangan mo ng lakas para bukas. Nang ibaba niya ang telepono, nakangiti si Ara. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang kaya niyang lumaban. Kinabukasan, armado ng bagong kaalaman at determinasyon, pinulong niya ang kanyang team. Gumawa sila ng isang bagong proposal. Makalipas ang 2 araw, nakipag-meeting siya sa mga leader ng environmental group. Nangako siya hindi lang ng proteksyon para sa Waterst, kundi ng pagtatayo ng isang research facility para rito, na popondohan ng Monteverde Group. Pumayag ang grupo na bawiin ang injunction kapalit ng isang kasunduan. Isang maliit na tagumpay, pero para kay Ara, ito ay parang panalo sa isang digmaan. At utang niya iyon kay Elan.
Niyaya niya itong magkape para personal na magpasalamat. Nagulat siya nang pumayag ito kaagad. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng abalang distrito ng negosyo, isang lugar na halos kamukha ng coffee shop sa kanyang panaginip. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo, Elan, sabi ni Ara habang nakaupo sila. Sinalba mo hindi lang ang proyekto, kundi pati na rin ako. Wala yon, sabi ni Elan. Napansin ni Ara na hindi na ito kasing seryoso ng dati. May bahagyang ngiti sa gilid ng mga labi nito. Binigyan lang kita ng ibang perspektibo. Ikaw pa rin ang gumawa ng lahat. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa sakit o negosyo. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga lumang libro at classical music. Nalaman din nito na mahilig siyang magbake kapag stress. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalo siyang humahanga dito. At mas lalo siyang natatakot. Ang litrato ni Cassandra ay laging nasa likod ng kanyang isipan. Ara, sabi ni Elan, biglang sumeryoso ang mukha. Mag-ingat ka sa tiyuhin mo. At sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bago pa man siya makapagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, isang boses ng babae ang biglang sumingit sa kanilang pag-uusap. Elan, darling. Nandito ka lang pala. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa si Beatrice Ascona, ang hihi ng karibal nilang kumpanya. Nakangiti ito ng matamis, pero ang mga mata nito ay matalim na nakatutok kay Ara bago bumaling kay Elan. Sa isang kilos na halatang sinadya para sa kanya, yumuko si Beatrice, niyakap si Elan at hinalikan ito sa pisngi. Elan, thank you for that wonderful dinner last night, sabi nito, sapat ang lakas para marinig ng lahat sa paligid. Sana maulit. Para kay Elan, ang pagdating ni Beatrice Ascona ay parang isang biglaang pagbabago ng panahon, mula sa isang kalmado at bahagyang maalinsaang hapon, biglang kumulog at kumidlat. Naramdaman niya ang agarang paglamig ng hangin sa pagitan nila ni Ara. Hindi siya nagulat sa presensya ni Beatrice. Ang babaeng ito ay parang isang mangangaso na hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Ang ikinagulat niya ay ang lantarang pagsisinungaling nito. Wonderful dinner last night. Ni hindi nga niya sinagot ang mga tawag nito matapos ang una at huli nilang konsultasyon. Sa isang mabilis at kontroladong kilos, dahan-dahan ngunit mariin niyang inalis ang mga kamay ni Beatrice sa kanyang balikat. Tumingin siya rito ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Enes Ascona, I believe you're mistaken, sabi niya, ang boses ay kalmado pero may diin sa bawat salita. I was at the hospital last night. On duty. And please, refrain from being overly familiar. This is a professional relationship. Nakita ni Elan ang bahagyang pagkislot ng pagkainis sa mga mata ni Beatrice, isang emosyong mabilis din itong tinakpan ng isang matamis na ngiti. Oh, silly me. Baka sa ibang gabi iyon. Sa dami ba naman ang pinagkakaabalahan natin? Sage, I'll see you around, Doth. Isang huling tingin na puno ng kahulugan ang ibinigay nito kay Elan bago tumalikod at naglakad palayo na parang isang reyna. Pero ang lason ay naiwan na sa mesa. Nang balingan niya si Ara, nakita niya ang inaasahan niya. Ang kislap sa mga mata nito kanina ay wala na. Napalitan ito ng pamilyar na pader ng pagdududa at sakit. Nakayuko ito, pinaglalaruan ang baso ng kapeng lumamig na. Ara, nagsimula siya. Okay lang, putol nito, hindi tumitingin sa kanya. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Wala naman akong karapatan. Ang mga salitang iyon, kahit mahina ang pagkakasabi, ay parang sampal kay Elan. Sa sandaling iyon, isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Elan. Galit hindi kay Ara, kundi kay Beatrice, kay Ricardo, at sa buong magulong sitwasyon na ito. Nakita niya kung paano nila sinisirang muli ang babaeng kaharap niya, kung paano nila unti-unting pinapatay ang kumpiyansang kasisimula pa lang nitong buin. At isang damdamin na mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat ang nanaig, ang pagnanais na protektahan si Ara. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng isang text sa isang kaibigan niya sa Edith. Per, paki-background check. Beatrice Ascona, sihi ng Ascona Land. At koneksyon niya kay Ricardo Monteverde. Urgent. Tumayo siya. Tara na, sabi niya kay Ara. Ihahatid na kita. Habang naglalakad sila palabas, naramdaman ni Elan ang distansya sa pagitan nila.
Isang distansyang hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang koneksyong nabuo nila kanina sa loob ng coffee shop ay biglang naputol. Habang nagmamaneho, ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Pareho silang nakatingin sa daan, ngunit alam ni Elan na ang mga isip nila ay nasa magkaibang lugar. Ang isip ni Ara ay malamang napuno ng mga tanong tungkol kay Beatrice, tungkol sa kanya. Ang isip naman niya ay dinala ng eksena kanina pabalik sa isang mas madilim na alaala, isang bangungot na ayaw siyang lubayan. Ang imahe ni Beatrice na nakangiti ay dahan-dahang nag-fade sa kanyang isipan at napalitan ng ibang imahe, isang imaheng mas masakit. 5 taon na ang nakalipas. Nasa parehong coffee shop sila ni Cassandra, sa parehong pwesto. Ang pinagkaiba lang, ang araw ay mas maliwanag at ang mundo ay mas puno ng pag-asa. Sigurado ka na ba talaga rito? Tanong ni Elan, hawak ang kamay ni Cassandra sa ibabaw ng mesa. Sa gitna nito ay isang maliit na kahon na mailamang singsing. Tumawa si Cassandra, isang tawang parang musika sa kanyang tainga. Sayo. Naman. Sa pagpapatayo ng bahay bago tayo ikasal. Medyo nakaka-pressure, J. Sandoval. Ngumiti si Elan. Gusto ko lang pag-uwi mo galing sa trabaho, mayroon na tayong sariling atin. Isang lugar na walang stress, walang deadlines. Tayo lang. Sumandal si Cassandra sa kanyang balikat. Excited na ako. Isang linggo na lang, groundbreaking na ng Monteverde Plaza. Kapag natapos ang proyektong iyon, sabi ni N. Monteverde, baka ako na ang gawin niyang head architect. Pagkatapos noon, pwede na nating pag-usapan ang nursery. Hinalikan niya ito sa noo. Mahal na mahal kita, Cass. Biglang nag-ring ang cellphone ni Elan. Isang tawag mula sa ospital. Emergency. Kailangan kong umalis, sabi niya, puno ng pag-aalala. May malaking aksidente daw. Isang building ang gumuho. Mag-ingat ka, sabi ni Cassandra, hinawakan ang kanyang pisngi. Tawagan mo ako mamaya. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ito. Ang busina ng isang truck ang nagpabalik kay Elan sa kasalukuyan. Napahigpit ang hawak niya sa manibela, ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis siyang kumurap. Ang pagdating niya sa site ng aksidente. Ang alikabok, ang mga sigaw, ang sirena ng mga ambulansya. Ang gulat niya nang makita ang signboard na nakatumba sa lupa, Monteverde Plaza, Future Home ang Monteverde Group's flagship mall. Ang takot na biglang gumapang sa kanyang sistema. Tinawagan niya ang cellphone ni Cassandra. Ring lang ito ng ring. Walang sumasagot. Ang desperadong paghahanap niya sa mga listahan ng mga biktima. Ang pagtatanong sa bawat rescue. At ang sandaling winasak ang kanyang mundo nang makita niya ang pamilyar na pulseras na nakalawit mula sa ilalim ng isang malaking tipak ng semento. Ang pulseras na regalo niya dito noong anibersaryo nila. Ang pagyakap niya sa malamig at wala ng buhay na katawan nito sa loob ng morgue. Ang paghihinagpis na tila dudurog sa kanyang kaluluwa. At ang pinakamasakit na bahagi. Makalipas ang 1 linggo, habang inaayos niya ang mga gamit nito, nakita niya ang isang sobre. Sa loob nito ay ang official report ng initial investigation. Binasa niya ito, ang mga mata ay lumuluha, hinahanap ang dahilan. At natagpuan niya ito. Isang pangalan. Isang kumpanya. Monteverde Group of Companies. Elan? Okay ka lang? Ang boses ni Ara ang pumutol sa madilim na alaala. Napatingin siya rito. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Ang parehong mukha na nagtataglay ng apelyidong sumira sa kanyang buhay. Ang galit, ang sakit, ang pagmamahal, lahat ay naghalo-halo sa loob niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin dito ang lahat. Ngunit hindi niya kaya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay lang ako. May naalala lang. Ihininto niya ang kotse sa tapat ng gusali kung saan nakatira si Ara. Bago pa ito makababa, hinawakan niya ang braso nito. Ara, tungkol kay Beatrice. Hindi okay lang talaga, sabi ni Ara, umiiwas pa rin ang tingin. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Alam ni Ara na may gusto itong sabihin, pero alam din niyang may pumipigil dito. Ang mga pader na nakapalibot sa puso ni Elan ay tila mas tumaas at mas tumibay.
Bumuntong hininga si Ara. Sige na. Salamat sa paghatid. Binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Naghintay si Elan hanggang sa makapasok ito sa lobby ng gusali. Ngunit imbes na umalis, nanatili siyang nakaparada roon. Napatingin siya sa kanyang cellphone. May reply na mula sa kaibigan niya sa DNB. May record. Ricardo Monteverde, may mga kaso ng estafa noong bata pa, pero na-dismiss lahat. Si Beatrice Ascona, malinis ang record. Pero ang kumpanya nila, ang Ascona Land, malapit nang malugi 2 taon na ang nakalipas. Biglang nakabangon. Ang investor. Isang shell corporation na nakatrace pabalik sa isang offshore account na konektado kay Ricardo Monteverde. Kinuyom ni Elan ang kanyang kamao. Tama ang hinala niya. Magkasabwat ang mga ito. Ginagamit ni Ricardo si Beatrice para guluhin sila, para sirain ang tiwala ni Ara, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili nito. Napatingala siya sa bintana ng penthouse ni Ara. Isang maliit na ilaw sa gitna ng kadiliman. At naramdaman niya ang isang matinding katiyakan. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga ito. Hindi niya hahayaang masaktan si Ara. Kahit na ang pagprotekta dito ay nangangahulugan ng pagharap sa mga multo na matagal na niyang tinatakbuhan. Sa kabilang dako, pagpasok sa kanyang apartment, isinara ni Ara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang puso ay gulong-gulo. Sino si Beatrice? At bakit nasasaktan siya ng ganito? Dahil ba sa selos? O dahil sa pakiramdam na muli na naman siyang niloko? Pumunta siya sa kanyang study table, binuksan ang kanyang laptop, at tiningnan muli ang litratong nasa email. Ang masayang mukha ni Elan at Cassandra. At ngayon, ang imahe ni Beatrice na nakayakap kay Elan. Tila may isang piraso ng puzzle na nawawala. At determinado siyang hanapin ito. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero ang mga salitang huwag kang umasa. May nagmamay-ari na ng puso niya ay nagbigay sa kanya ng isang ideya. Ang puso ni Elan ay pag-aari na ng isang alaala. Cassandra Reyes. Binuksan niya ang search engine at buong kaba niyang in-type ang pangalan. Cassandra Reyes. Ang mga unang resulta ay mga social media profiles ng iba't ibang tao. Pero nang idinagdag niya ang salitang key architect, isang link mula sa isang lumang news article ang lumabas sa pinakaitaas. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Monteverde Plaza Collapse, Promising Young Architect Among the Victims. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinklik ang link. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakakilabot na paraan. Ang litrato ni Cassandra Reyes. Ang kwento ng kanyang biglaang pagkamatay. Ang pangalan ng proyekto. Ang pangalan ng kanyang pamilya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pero hindi pa iyon ang pinakamasakit na parte. Sa dulo ng artikulo may isang maikling talata. Ines Reyes is survived by her parents and her fiancé, renowned cardiologist in training, Elan Vario Sandoval. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso at ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Fiancé. Monteverde Plaza. Elan Sandoval. Bigla ang lahat ay naging malinaw. Ang lamig sa mga mata ni Elan. Ang distansya. Ang biglaang kabaitan. Ang pagtulong sa kanya. Hindi iyon awa. Hindi iyon pagkagusto. Ito ay paghihiganti. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, na sinundan ng isa pa, hanggang sa siya ay napahagulgol na, ang katawan ay nanginginig sa sakit ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa inaakala niyang pagtataksil. Ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan, ang lalaking nagsimulang maging liwanag sa kanyang madilim na mundo, ay ang lalaki palang may pinakamalaking dahilan para kamuhian siya ng higit kanino man. Habang umiiyak si Ara sa sahig ng kanyang marangyang apartment, sa labas ng gusali, nagpasya si Elan. Aayusin niya ito. Bukas na bukas, kakausapin niya si Ara. Sasabihin na niya ang lahat. Ang tungkol kay Cassandra, sa galit niya noon, at sa pag-ibig na nararamdaman niya ngayon. Handa na siyang harapin ang lahat. Ngunit hindi niya alam, huli na ang lahat.
Ang katotohanan ay lumabas na sa paraang pinakakinatatakutan niya. At ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay durog na, hindi na kailanman maibabalik pa. Sa labas ng klinika ni Ellen kinabukasan, may naghihintay sa kanya. Pero hindi ito si Ara. Isang messenger ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat lang ang laman, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Ara. Sandoval, I will no longer be needing your services. Please forward all the medical records to the office. Thank you. Walang emosyon. Walang paliwanag. Tanging isang malamig at formal na pagtatapos. Pero bago pa man niya lubusang maintindihan ang nangyari, isang mas malaking gulo ang sumalubong sa kanya. Nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Ara. Hindi kay Ara. Sa sekretarya nito. Sandoval. Pinapatawag po kayo ni Ms. Monteverde. May emergency meeting po ang board. At gusto niyang nandoon kayo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Naramdaman ni Ellen ang isang masamang kutob. Ito na ba iyon? Ang paghukom. Sa kabilang dako, nakatayo si Ara sa harap ng salamin sa kanyang opisina. Wala na ang namumugtong mga mata. Wala na ang bakas ng pag-iyak. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay isang babaeng hindi niya nakilala. Isang babaeng may mga matang walang emosyon, matigas ang panga, at may determinasyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging lakas. Kung gusto nilang lahat ng gulo, ibibigay niya ito sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, siya na ang magdidikta ng laban. Isinuot niya ang kanyang itim na blazer, tila isang baluti. Tiningnan niya ang oras. Malapit na. Let them come, bulong niya sa kanyang refleksyon. Sa labas ng gusali, nagmamadaling pumarada si Ellen. Pumasok siya sa lobby at sumakay ng elevator patungo sa boardroom. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, pero may isang bagay siyang sigurado. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niyang ipaliwanag ang panig niya. Pagbukas ng pinto ng elevator, natigilan siya. Nakatayo sa pasilyo, naghihintay sa kanya, si Ara. Ngunit hindi ito ang Ara na kilala niya. Ang mga mata nito, na dati puno ng init at pag-aalala, ay ngayon kasing lamig ng isang bagyo sa gitna ng karagatan. Sino si Beatrice? Tanong nito, ang boses ay walang kabuhay-buhay. At sino si Cassandra? Ang mga tanong ni Ara ay tumama kay Ellen na parang dalawang magkasunod na bala. Hindi niya ito inaasahan. Hindi rito. Hindi sa ganitong paraan. Ang mga salitang inihanda niyang sabihin ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na nakatitig sa kanya mula sa mga mata ni Ara. Alam na niya. Ara, mag-usap tayo, sabi ni Ellen, ang boses ay desperado. Sinubukan niyang abutin ang braso nito, ngunit mabilis itong umiwas, na parang ang kanyang paghipo ay isang lason. Simple lang ang tanong, Doktor, sabi ni Ara, ang bawat salita ay may bigat. Ang pagtawag nito sa kanya ng Doktor, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Sino sila? Napabuntong hininga si Ellen. Walang paraan para takasan ito. Si Beatrice isa lang siyang pasyente. Isang taong ginagamit ng tiyuhin mo para guluhin ka. At si Cassandra, jeet ni Ara, ang boses ay hindi nagbabago, walang emosyon. Dito na natigilan si Ellen. Paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi tuluyang winawasak ang anumang natitirang tiwala nito? Paano niya ipapaliwanag ang isang sakit na 5 taon na niyang dinadala? She was defiant, pag-amin niya sa wakas, ang mga salita ay tila may pain. She passed away a long time ago. Iyon ang pinili niyang sabihin. Isang kalahating katotohanan. Isang katotohanang walang detalye tungkol sa Monteverde Plaza. Isang katotohanang nagtatago ng pinakamahalagang bahagi ng kwento. Sa isip niya, ginagawa niya iyon para protektahan si Ara. Para hindi na niya ito mas lalong masaktan. Ngunit para kay Ara, ang pag-iwas na iyon ay isang kumpirmasyon. Isang malinaw na ebidensya ng panloloko. Nakita niya sa mga mata ni Ellen ang pag-aalinlangan, ang pagtatago. Alam na niyang hindi nito sinasabi ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. I see. My condolences. Ang lamig ng kanyang boses ay tila kayang magpayelo ng impyerno.
Magsisimula na ang meeting. Let's go! Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad patungo sa boardroom. Ang bawat hakbang ay matatag at puno ng layunin. Sumunod si Elan, ang puso niya ay mabigat. Pakiramdam niya ay isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Dapat ay sinabi na niya ang lahat. Ngunit huli na. Pagpasok sa boardroom, naramdaman agad ni Ara ang tensyon. Nandoon na ang lahat ng miyembro ng board. Sa gitna, ang kanyang tiyo Ricardo ay nakaupo na parang isang hari sa kanyang trono, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa tabi nito ay si Beatrice Ascona, nakaupo bilang isang key consultant. Mabutit nakarating ka, Amara, sabi ni Ricardo, ang tono ay mapang-asar. At isinama mo pa ang iyong doktor. May bago ka na bang medical emergency? Hindi pinansin ni Ara ang kanyang tiyuhin. Dumiretso siya sa unahan ng mesa. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid. Salamat sa pagdalo ninyong lahat, nagsimula si Ara, ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ipinatawag ko ang emergency meeting na ito para pag-usapan ang isang mahalagang bagay, ang pagtatangka ng sarili kong tiyuhin, si Ricardo Monteverde, na isabotahe ang ating kumpanya. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Ricardo ay natawa. Amara, ano na namang drama ito? Baka kailangan mo nang magpatingin sa iyong doktor. Ngunit hindi na tinag si Ara. Itinuon niya ang kanyang laptop sa malaking screen. Ang unang lumabas ay isang kopya ng bank transfer. Ayon sa aming investigasyon, paliwanag ni Ara, ang environmental group na nag-file ng injunction laban sa Laguna Heights Project ay biglang nakatanggap ng malaking donasyon isang araw bago sila mag-file. Ang donasyon ay nagmula sa isang foundation na ang pangunahing benefactor ay si Beatrice Ascona. Namutla si Beatrice. Si Ricardo ay natigilan sa pagtawa. At si Ives Ascona, patuloy ni Ara, inilipat ang slide para ipakita ang mga dokumento ng isang shell corporation, ay kasosyo pala ng aking tiyuhin sa isang kumpanyang nakarehistro sa ibang bansa. Isang kumpanyang ginagamit para sa mga transaksyong hindi niya gustong malaman ng board na ito. Bawat salitang binitiwan ni Ara ay parang isang pako na ipinupukpok sa kabaong ni Ricardo. Inisa-isa niya ang mga ebidensya ng sabotahe, ang mga testimonya mula sa mga taong binayaran para guluhin ang operasyon ng kumpanya. Nakatayo si Elan sa isang sulok ng silid, pinapanood ang lahat. Namamangha siya. Ang babaeng nakilala niyang magulo at puno ng pag-aalinlangan ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reyna, ipinagtatanggol ang kanyang kaharian. Ngunit sa ilalim ng pagkamanghang iyon, mayroong isang lumalagong takot. Ang lakas na ipinapakita ni Ara ngayon ay isinilang mula sa sakit na idinulot ng katotohanang nalaman nito. Isang sakit na siya ang may akda. Nang matapos ang presentasyon ni Ara, katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ricardo ay hindi na makapagsalita, ang mukha ay kulay abo. Dahil dito, pagtatapos ni Ara, I am calling for the vote of no confidence against Ricardo Monteverde and for his immediate removal from this board. Walang tumutol. Ang boto ay naging unanimous. Habang inilalabas ng security si Ricardo at Beatrice mula sa silid, isang huling tingin na puno ng galit ang ibinigay nito kay Ara. Hindi pa tayo tapos, Amara. Tandaan mo yan. Nang matapos ang lahat at nagsialisan na ang mga miyembro ng board, naiwan si Ara at Elan sa malaking silid. Nilapitan ni Elan si Ara. Ara, I'm so proud of you, sincero niyang sabi. Humarap si Ara sa kanya. Ang maskara ng lakas ay bahagyang bumagsak at nakita ni Elan ang sakit sa ilalim nito. Huwag, sabi nito, ang boses ay pagod. Huwag kang magpanggap na masaya ka para sa akin. Pero totoo, Ara. Masaya ako. Talaga, tanong ni Ara, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Masaya ka bang makita ang anak ng taong pumatay sa fayans mo na nagtatagumpay? O baka naman parte pa rin ito ng plano? Ang tulungan akong umangat para mas masakit kapag ako naman ang ibinagsak mo. Hindi totoo yan, giit ni Elan, ang puso niya ay dinudurog ng bawat salita nito. Hindi ko alam na konektado ang pamilya mo sa aksidente noong una. At nang malaman ko, nagalit ako. Pero hindi ko kailanman plinano na saktan ka. Ara, maniwala ka sa akin. Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang pilit niyang pinipigilan.
Paano ako maniniwala sa'yo? Bawat kabaitan na ipinakita mo, bawat payo, bawat pag-aalala lahat pala ay kasinungalingan. Lahat pala ay may kulay ng dugo ni Cassandra. Hindi totoo yan. Ang nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. Pag-ibig ba ang tawag mo roon? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng sakit. O konsensya? O baka naman awa? Hindi ko alam kung ano ang mas malala, Elan. Ang isiping ginamit mo ako para maghiganti, o ang isiping ginamit mo ako para pagtakpan ang sarili mong konsensya. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad palayo. Ara, sandali, tawag ni Elan, ang boses ay basag na. Huminto si Ara sa may pinto, ngunit hindi ito lumingon. Salamat sa tulong mo, Doktor. Utang ko sa'yo ang tagumpay na ito. Pero ang tiwala ko, matagal mo nang kinuha. At hindi mo na iyon maibabalik pa. Isinara ni Ara ang pinto, iniwan si Elan na mag-isa sa gitna ng malawak at tahimik na boardroom. Ang tagumpay ay naging abo. Ang lakas ay naging kahinaan. At ang tiwalang minsang nag-ugnay sa kanila ay basag na parang isang salamin na dinurog sa sahig. Habang pauwi si Ara, nag-iisa sa kanyang kotse, ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unting naglaho. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Doon, sa wakas, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi lang dahil sa panloloko. Umiyak siya dahil sa isang pag-ibig na namatay bago pa man ito mabuhay. Umiyak siya para kay Elan. Umiyak siya para kay Cassandra. At umiyak siya para sa sarili niya. Sa kanyang opisina, may isang folder siyang iniwan. Isang lumang folder na nakita niya sa mga gamit ng kanyang ama. Sa loob nito ay ang kumpletong report tungkol sa aksidente sa Monteverde Plaza. Pero may isa pang dokumento doon na hindi pa niya nababasa, isang dokumentong nakatago sa ilalim ng lahat. Isang sulat kamay na liham mula sa kanyang ama. Hindi niya pa ito binuksan. Natatakot siya sa kung ano pa ang maaari niyang matuklasan. Natatakot siya sa isa pang katotohanang maaaring tuluyang dumurog sa kanya. Lumipas ang isang linggo na parang isang mahabang bangungot para kay Ara. Ang tagumpay niya sa boardroom ay naging abo sa kanyang bibig. Napilitan niyang mag-resign si Ricardo mula sa board. Nailigtas niya ang Laguna Heights Project. Sa mata ng lahat, siya si Amara Monteverde, ang matapang at matalinong CEO na nagawang talunin ang isang buitre. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang penthouse, siya pa rin si Ara, ang babaeng niloko, ang babaeng nasasaktan. Ang mukha ni Elan, ang basag nitong boses, habang sumisigaw na totoo ang nararamdaman nito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang parte niya ang gustong maniwala. Ngunit ang mas malaking parte, ang parteng nasugatan, ay hindi na kaya pang magtiwala. Ang lumang folder mula sa opisina ng kanyang ama ay nanatiling nakapatong sa kanyang mesa, hindi ginagalaw. Para itong isang kahon ni Pandora, natatakot siyang buksan ito at palayain ang anumang sakit na nagkukubli sa loob. Pinilit niyang ibuhos ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa trabaho. Nag-overtime siya, dumalo sa mga meeting na hindi naman kailangan, ginawa ang lahat para lang mapagod ang kanyang isip at katawan, para sa gabi, diretso na lang siyang babagsak sa kama, walang oras para mag-isip. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga lumang file sa kanyang opisina, napadpad muli ang kanyang tingin sa folder na iyon. Ang kulay nito ay luma na at ang mga gilid ay medyo gasgas na. Tila may isang puwersang humihila sa kanya. Marahil, ito na ang panahon para harapin ang lahat, para malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Ang unang mga pahina ay pamilyar na, mga news clippings, mga police report, mga litrato ng gumuhong gusali. Muli niyang nakita ang pangalan ni Cassandra Reyes sa listahan ng mga biktima, at muli, kumirot ang kanyang puso. Inilipat niya ang mga pahina, ang mga daliri niya ay nanginginig. Sa ilalim ng lahat ng mga opisyal na dokumento, mayroong isang bagay na iba. Isang sobre na medyo naninilaw na. Nakasulat dito ang kanyang pangalan, para sa aking nag-iisang anak, Amara. Ang sulat kamay ay sa kanyang ama. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang liham na kinatatakutan niyang buksan. Huminga siya ng malalim at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob ay may ilang piraso ng papel, puno ng pamilyar na eleganteng pagsusulat ng kanyang ama. Aking pinakamamahal na Ara.
Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako, at marahil ay nahaharap ka sa isang krisis na may kinalaman sa nakaraan. Patawarin mo ako, anak, kung hindi ko ito nasabi sa iyo habang ako'y nabubuhay pa. Duwag ako. Natakot akong makita ang pagkadismaya sa iyong mga mata. Ang aksidente sa Monteverde Plaza iyon ang pinakamalaking pagkakamali at pinakamabigat na dalahin ng aking buhay. May mga pagkukulang sa structural integrity, mga problemang hindi dapat pinalagpas. Ngunit may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat. Ang totoo, anak, ang kumpanya ay malapit nang bumagsak noon. Isang maling desisyon sa isang investment sa abroad ang naglubog sa atin. Kailangan kong makatipid sa lahat ng paraan para lang maisalba ang pangalan ng Monteverde. Pumayag ako sa paggamit ng mga substandard na materyales na inalok ng isang kontraktor. Isang desisyon na pinagsisisihan ko araw-araw. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang kontraktor na iyon ay inirekomenda ng isang taong pinagkakatiwalaan ko. Ang kapatid ko. Ang iyong tiyo Ricardo. Natigil sa paghinga si Ara. Ang mga mata niya ay nanlalaki habang paulit-ulit na binabasa ang huling pangungusap. Ricardo. Si Ricardo ang nag-udyok sa akin. Sinabi niya na ito lang ang paraan. Na walang makakaalam. Siya ang nakipag-ugnayan sa kontraktor. Siya ang pumirma sa mga delivery order. Ako ang naging mukha ng pagkakamali, pero siya ang utak sa likod nito. Nang mangyari ang aksidente, siya ang unang nagtago ng mga ebidensya, at siniguradong sa akin lahat mapupunta ang sisi. Nalaman ko ang lahat ng ito pagkatapos na. Binalak kong ilabas ang katotohanan, pero tinakot niya ako. Gagamitin daw niya ang impluwensya niya para masira hindi lang ako, kundi pati na rin ikaw. Para protektahan ka, nanahimik ako. Ipinangako kong aayusin ko ang lahat, babayaran ang mga pamilya ng biktima ng palihim, at dahan-dahang aalisin si Ricardo sa kumpanya. Ngunit inunahan ako ng sakit ko. Ara, anak, patawarin mo ako. Iniwan ko sa iyo ang isang kumpanyang may madilim na sikreto at isang ahas na nagkukubli sa ating pamilya. Mag-ingat ka sa kanya. Huwag kang magtiwala sa kahit kanino. Ang folder na ito ay naglalaman ng mga kopya ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang pagkakasangkot. Gamitin mo ito para protektahan ang iyong sarili. Nagmamahal. Papa ni. Gumuho ang mundo ni Ara. Hindi sumabog ito sa 1,000 piraso. Ang katotohanan ay isang laso na mas masahol pa sa kanyang inaakala. Ang kanyang ama, ang idol niya, ay nagkasala. Ngunit ang mas malaking halimaw ay ang kanyang sariling tiyuhin. Si Ricardo ang dahilan ng lahat. Siya ang pumatay sa mga inosenteng tao, kasama na si Cassandra. Siya ang sumira sa buhay ni Elan. Siya ang sumira sa kanilang pamilya. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Isang galit na nag-aapoy at naghahanap ng paglalabasan. Hinanap niya ang mga dokumentong binanggit ng kanyang ama. At natagpuan niya ang mga iyon sa isang secret compartment sa ilalim ng folder, mga kopya ng mga purchase order na may pirma ni Ricardo, mga bank statement, mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Narito ang lahat. Ang bala na tatapos sa kanyang tiyuhin. Ngunit kasabay ng galit, isang mas malalim na sakit ang tumago sa kanyang puso. Ang sakit ng katotohanan tungkol kay Elan. Lahat ng akusasyon niya rito. Lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya. Lahat ay mali. Hindi ito naghihiganti. Hindi ito nanloloko. Nagmahal lang ito sa isang babaeng pinatay ng sarili niyang kadugo. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay lalo pa niyang sinaktan. Ginawa niya itong kontrabida sa isang kwentong ito pala ang pinakamalaking biktima. Anong nagawa ko? Bulong niya sa hangin, ang mga luha ay malayang bumabagsak sa sulat ng kanyang ama. Ang kahihiyan at pagsisisi ay halos hindi niya makayanan. Nawala na ang lahat. Ang tiwala ni Elan. Ang pagkakataong sana ay maipakita niya ritong naiintindihan niya ito. Ang pag-ibig na sana ay para sa kanila. All is lost. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang malakas na katok sa pinto ng kanyang opisina ang gumising sa kanya. Init Ara? Okay lang po ba kayo? Boses iyon ng kanyang sekretarya. Nandito po si E.A. Sandoval. Nagpupumilit po siyang makausap kayo. Natigilan si Ara. Si Elan. Nandito ito.
Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Elan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Halatang nag-away sila ng sekretarya niya sa labas. Ara, I had to see you, sabi ni Elan, ang boses ay nagmamakaawa. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Nakatayo lang si Ara, hindi makapagsalita. Nakita ni Elan ang folder sa kanyang mesa, ang sulat sa kanyang kamay, ang basang mga pisngi. At sa isang iglap, naintindihan nito ang lahat. Alam mo na, bulong nito, hindi isang tanong, kundi isang pahayag na puno ng sakit. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata niya ay isang dagat ng pagsisisi at kalungkutan. Alam mo pala, bulong niya pabalik, ang boses ay basag at puno ng pait. Hindi ito isang akusasyon, kundi isang pagluluksa para sa kanilang dalawa. Alam mo pala ang lahat. Ang mga salitang binitiwan ni Ara ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, mabigat at puno ng lahat ng sakit na hindi nila masabi. Alam mo pala ang lahat. Hindi ito galit. Hindi ito panunumbat. Ito ay isang pagod na pag-amin sa isang katotohanang pareho nilang tinakbuhan. Para kay Elan, ang makita si Ara sa ganoong kalagayan, hawak ang katibayan ng kasalanan ng pamilya nito, ang mukha ay basang-basa sa luha, ang mga mata ay puno ng pighati, ay mas masakit pa kaysa sa araw na nawala si Cassandra. Dahil ngayon, nakikita niya ang dalawang trahedya na nagbanggaan. Ang nakaraan niya at ang kasalukuyan nito. At sa gitna ng lahat, ang pag-ibig na sinubukan niyang itago ay nakalantad na, hubad at sugatan. Ara, patawarin mo ako, sabi ni Elan, ang boses ay garalgal sa emosyon. Lumapit siya, dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Dapat sinabi ko na sa'yo noon pa. Dapat naging matapang ako. Tumingin sa kanya si Ara, at sa isang iglap, nakita ni Elan ang pag-asa sa mga mata nito. Isang kislap ng tanong, bakit hindi mo sinabi? Natakot ako, pag-amin ni Elan, ang bawat salita ay isang mabigat na bato na inaalis sa kanyang dibdib. Noong una, puno ng galit ang puso ko. Ang tanging nakikita ko lang sa apelyido mo ay ang kumpanyang pumatay kay Cass. Kaya lumayo ako. Pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko kung sino ka talaga, ang galit ay unti-unting nawala. Napalitan ng paghanga, ng pag-aalala. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako, mahal na kita, Ara. Ang pag-amin ay lumabas ng walang harang, walang filter. Ito na ang huling barahan niya. Ang hubad na katotohanan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ara. Malamig ang mga ito. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Natakot akong kapag sinabi ko sa'yo ang totoo, kamumuhian mo ako. At natakot din akong aminin sa sarili ko na umiibig ako sa isang Monteverde. Pakiramdam ko, pinagtataksilan ko si Cassandra. Ara, makinig ka. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Isang hikbi ang kumawala kay Ara. Hinila niya ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Elan. Ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Paano ako maniniwala sa'yo, Elan? Tanong niya, ang boses ay basag. Paano ko malalaman kung alin ang totoo at alin ang hindi? Bawat ngiti mo, bawat salita mo, paano ko malalaman kung iyon ba ay para sa akin o para sa konsensya mo? Hindi, Ara di. 5 taon, Elan, pagpapatuloy ni Ara, umiling-iling. 5 taon mong dinala ang galit na iyan. At ako, sa loob ng ilang linggo, pinaniwala mo sa isang bagay na hindi ko alam kung ano. Isang laro. Isang eksperimento. Isang paraan para patawarin ang sarili mo. Hindi laro ito, giit ni Elan, ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang mukha. Kung gayon, ano, sigaw ni Ara, ang lakas ng kanyang boses ay nagulat sa kanilang dalawa. Ang pagod at sakit ay biglang naging galit. Ano ang tawag sa pagtatago ng ganito kalaking sikreto habang pinapaniwala mo ang isang tao na nag-aalala ka sa kanya? Ano ang tawag sa paggamot sa akin para sa stress na ikaw mismo ang isa sa mga dahilan? Ano iyon, Elan? Walang naisagot si Elan. Ang bawat tanong ni Ara ay isang punyal na tumatama sa kanyang puso, dahil sa isang banda, lahat ng iyon ay may katotohanan. Nakita ni Ara ang pananahimik niya bilang isang pag-amin. Isang malamig at matigas na ekspresyon ang pumalit sa kanyang mukha. Ang mga luha ay tumigil sa pagpatak.
Ang babaeng nagtagumpay sa boardroom ay nagbalik, ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi ang kanyang tiyuhin, kundi ang lalaking nasa harap niya. Kailangan kong mag-isip, sabi ni Ara, ang boses ay walang emosyon. Tinuro niya ang pinto. Umalis ka na. Ara, please di. Umalis ka na, sabi niya, mas malakas ngayon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang ilayo ang sarili sa taong sumira at bumuo sa kanya ng sabay. Tumingin si Elan sa mga mata ni Ara. Wala na roon ang babaeng minahal niya. Ang naroon ay isang estrangherang napapalibutan ng matataas na pader, mga pader na siya mismo ang tumulong magtayo. Sa isang huling tingin na puno ng sakit at pagsisisi, dahan-dahang tumalikod si Elan at lumabas ng opisina, isinara ang pinto sa likuran niya. Nang marinig ni Ara ang pagsara ng pinto, ang lakas na ipinakita niya ay biglang gumuho. Napaupo siya sa kanyang silya, ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga kamay. Humagulgol siya ng walang tunog, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng lahat. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit ng panloloko. Ang sakit ng pag-ibig na nawala. Ngunit habang umiiyak siya, isang bagong damdamin ang unti-unting umusbong mula sa mga abo ng kanyang pira-pirasong puso. Hindi ito pag-asa. Hindi rin ito pagpapatawad. Ito ay isang bagay na mas matigas, mas matatag. Determinasyon. Tumahan siya sa pag-iyak. Tumingala siya at tumingin sa salamin sa tapat ng kanyang mesa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na isang biktima. Ang mga mata niya, kahit namumugto, ay may bagong apoy. Ang kasalanan ng kanyang ama ay kailangan niyang ituwid. Ang kasamaan ng kanyang tiyuhin ay kailangan niyang pagbayarin. At ang sarili niyang buhay kailangan niyang bawiin. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng mga ebidensya laban sa kanyang tiyo Ricardo. Kinuha niya ang sulat ng kanyang ama. Inilagay niya ang mga ito sa isang briefcase. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at huminga ng malalim. Ang pagluluksa ay tapos na. Panahon na para sa pagtutuos. Lumabas siya ng kanyang opisina, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Dinaanan niya ang kanyang sekretarya na nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Cancel all the appointments for tomorrow. Utos niya, ang boses ay kalmado at may otoridad. And get the legal team on the phone. Now. Naglakad si Ara patungo sa elevator. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Elan muli. Hindi niya alam kung paano niya bubuin ang kanyang sarili. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Hindi na siya ang Amara Monteverde na kilala ng lahat. Ang babaeng iyon ay namatay na kasama ng mga kasinungalingan at mga basag na tiwala. Ang babaeng papasok sa boardroom bukas ay iba na. Mas matatag. Mas matapang. At hindi na muling magpapaloko pa. Habang pasara ang pinto ng elevator, nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na bakal. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasi simula pa lamang nito. Ang boardroom ng Monteverde Group ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Ang hangin ay mabigat sa tensyon na parang isang kulog na malapit ng bumagsak. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo sa kani-kanilang silya. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Sa gitna ng lahat, si Don Ricardo Monteverde ay nakaupo ng may kumpiyansa, kahit na may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Ano na naman ang kahibangan na ito, Amara? Tanong niya, bumasag sa katahimikan. Isang linggo ka palang nakakabawi mula sa huli mong drama, at heto ka na naman? Hindi ka pa ba napapagod? Pumasok si Ara sa silid, ang bawat hakbang ay mailayunin. Ang suot niyang itim na business suit ay tila isang baluti. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Walang sinuman sa silid, kahit ang kanyang tiyuhin, ang nakakilala sa babaeng nasa harap nila. Ito ay hindi na ang Amara na madaling manipulahin, hindi na rin ang Amara na nagtatagumpay dahil sa tulong ng iba. Ito ay isang tunay na Monteverde, handa nang bawiin ang nararapat sa kanya. Hindi ito drama, tiyo, sagot ni Ara, ang boses ay matatag at malamig. Ito ay isang pagtutuos. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa at binuksan ito. Inilabas niya ang isang makapal na folder.
Ipinatawag ko kayong lahat ngayon para ibunyag ang isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang katotohanan sa likod ng trahedya sa Monteverde Plaza. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Ricardo ay natigilan, ang ngisi sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Gaya ng alam ninyong lahat, pagpapatuloy ni Ara, ang aking ama, si Don Miguel Monteverde, ang siyang nanagot sa aksidenteng iyon. Isang pagkakamaling dinala niya hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit ang hindi ninyo alam, hindi siya nag-iisa. Ikinonekta ni Ara ang kanyang laptop sa malaking screen. Ang unang lumabas ay isang kopya ng purchase order para sa mga substandard na bakal na ginamit sa proyekto. Sa ilalim nito, malinaw ang perma, Ricardo Monteverde. Ito ay mga dokumentong nagpapatunay na ang aking tiyuhin, si Ricardo Monteverde, ang siyang nasa likod ng pagbili ng mga depektibong materyales. Paliwanag ni Ara, ang boses ay parang isang hukom na naglalabas ng hatol. Ginawa niya ito noong panahong ang kumpanya ay dumadaan sa isang krisis pinansyal. Isang krisis na siya rin mismo ang may kagagawan dahil sa mga maling payo niya sa aking ama. Kasinungalingan, sigaw ni Ricardo, tumatayo. Peke ang mga yan. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito para sirain ako. Hindi na tinag si Ara. Inilipat niya ang slide. Ang sunod na lumabas ay isang video. Isang video ng isang matandang lalaki na nanginginig habang nagsasalita. Ito ang dating warehouse manager ng contractor. Si Don Ricardo po ang kausap ko, sabi ng lalaki sa video. Siya po ang nag-utos sa amin na i-deliver ang mga mas murang materyales. Sinabi niya na utos daw iyon ni Don Miguel, pero si Don Ricardo ang nagbigay ng pera, at siya rin ang nagsabing itago namin ang lahat ng resibo. Sunod-sunod na ebidensya ang inilatag ni Ara. Mga bank statement na nagpapakita ng malalaking withdrawal mula sa personal na account ni Ricardo bago ang mga delivery. Mga testimonya mula sa ibang empleyado. Ang bawat isa ay isang pako na lalong nagbaon kay Ricardo sa kanyang hukay. Si Ricardo ay hindi na makapagsalita. Napaupo ito sa kanyang silya, ang mukha ay putlang-putla, ang paghinga ay mabilis. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa kanya nang may pinaghalong galit at pagkasuklam. Ngunit hindi pa tapos si Ara. Ang kasakiman ng aking tiyuhin ay kumitil sa buhay ng 14 na inosenteng tao. Sabi ni Ara, ang boses niya ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga salita. Mga buhay na hindi na maibabalik pa. Mga pamilyang nasira habang buhay. Huminga siya ng malalim. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Bilang CEO ng Monteverde Group at bilang anak ni Miguel Monteverde, inaamin ko sa inyong lahat ang naging pagkukulang ng kumpanyang ito at ng aking pamilya. Walang halaga ng pera ang makapagbabalik sa mga nawalang buhay. Ngunit ngayon, sisimulan naming itama ang aming mga pagkakamali. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Inaatasan ko ang ating legal at finance department na makipag-ugnayan sa lahat ng pamilya ng mga biktima ng trahedya. Doblehin ang anumang naunang danyos na naibigay. Bukod pa roon, ang Monteverde Group ay magtatayo ng isang foundation. Isang foundation na pupondohan ng 10% ng ating taunang kita na nakalaan para sa mga scholarship ng mga anak ng mga construction workers sa buong bansa. At ang foundation na ito, sabi niya, ang kanyang boses ay nagbigay pugay, ay ipapangalan natin sa lahat ng 14 na biktima, kasama na ang kanilang head architect si Cassandra Reyes. Katahimikan. Isang katahimikang puno ng paggalang. Ang mga miyembro ng board na dati puno ng pagdududa ay nakatingin na ngayon kay Ara ng may paghanga. Hindi lang niya iniligtas ang kumpanya mula sa isang traidor. Ibinabalik niya ang kaluluwa at integridad nito. Chairman, sabi ni Ara, I am handing over all these evidences to the authorities. At hinihiling ko sa board na suportahan ang kasong isasampa namin laban kay Ricardo Monteverde para sa hustisya ng mga biktima. Ang chairman, na puno ng emosyon, ay tumango. The board is behind you, 100%, Des Monteverde. Habang ang security ay papalapit kay Ricardo para i-escort ito palabas, nagwala ito. Hindi. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Ako ang nagpalaki sa kumpanyang ito. Kasalanan ng kapatid ko ang lahat. Duwag siya. Ngunit walang naniwala. Habang kinakalagkad siya palabas, isang huling tingin na puno ng pagkamuhi ang ibinato niya kay Ara.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Ara. Ang tanging naramdaman niya ay awa. Nang matapos ang lahat at mag-isa na lang siya sa silid, napaupo si Ara. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya ay biglang nawala. Ang natira ay isang matinding pagod. Nagawa na niya. Nabigyan niya ng hustisya ang mga biktima. Nalinis niya ang pangalan ng kanyang ama sa paraang alam niyang tama. Lumabas siya ng gusali